Hello viewers! Ako po si Donna at nag-share po ako o gumagawa ako ng mga video all about plants. Gusto yung mga ganong pa-intro. Meron tayong ibubuksan na parcel dito. Na parcel na bagong pick up namin na tycoon. At samahan nyo ako mag-repat ng tycoons kasi nabili ko to uprooted. So, alamin natin kung paano ko siya nire-repat. Simple lang naman yung ginagamit kong potting mix dito. Si Tycoons po ay tunawin, kaya kailangan maganda yung potting mix na bibigay mo sa kanya kasi di natin alam, kaya silang nagiging tunawin kasi minsan yung nabibilhan natin ay dalawang Tycoons to. Minsan nabibilhan natin ay hindi natin alam kung ano ba yun, pangit yung pagkaka-cultured. Ito, galing to sa Bangkok. Pero yung sa Bangkok naman kasi na-try ko naman na okay naman yung niya, buti walang sira. Okay naman yung nabibili ko sa kanilang mga galing sa Bangkok, Taiwan. Di naman siya tunawin, yung mga ugat niya. Siguro kasi, depende lang yun sa gagamitin natin potting mix sa kanya. Ayan. Natry nyo na ba yung mga tycoons na natunawan kayo? Naku. Ako natry ko na yung propagation ko na tunaw, pero di ako tumigil, nakapagpatry ako ng mga propagation sa kanya, kaya di na ako natatakot na mag-propagate sa kanya at bumili ng mga tycoons. Ang ganda ng burn niya, Ito nag-half. Nag-chunky siya. Tapos may unfurling siya. Ganda yung isa, tingnan natin. Parang mas malaki yung isa kaysa dun sa isa. Tigit mo sa baba. Ito mas matangkad to. Sana okay tong tycoons ko na to. Kasi yung mga dating nabili ko ng tycoons ay talagang tunawin yung mga ugat nila. Kailangan maganda yung potting mix mo. Kaya ang ginamit ko ng mga soil doon dati ay more on sphagnum moss. Pero nung na-try ko na itong potting mix na ginagamit ko sa kanya, nakapagpa-try na ako ng mga propagation sa tycoons. Mas mabilis kung magkaano yung mga tycoons na to. Marami na rin ba yung leaves niya? 2, 4, 5, 2, 4, 6. May maliit dito ang isa. So, 6 na rin siya. Mas matangkad siya pero wala tong fenestration iba. Dito lang may isa, may isang may fenestration. Wala pang second fenestration pero okay lang. Ayan. Kasi dumating to kanina lang din namin pinick up kasi kailangan namin pick up and gawa ng uprooted nga to. Mas mura kasi pag uprooted yung bibilhin kasi sa shipping, hindi ka magbabayad ng mas malaking gawa nung yung sa paso. Pag yung paso kasi kasama, tapos mas mabigat yung ganito, syempre, mas magbabayad tayo ng mas mahal. Ito yung gagamitin kong potting mix sa kanya. Propagate natin. Na natin. I-repat. Kailangan natin siya i-repat kasi magdamag siyang bumiyahin. Potting mix ko dito ay 25% na coco chunks. Teka lang, kukunin ko lang. Pinaghalo-halo ko na to, tapos 25% na charcoal. Yan, yung uling. Tapos 25% na pumice. Ayan, yung mga pumice na yan. Tapos 25% na vermicast. Ang pinaka-soil ko sa kanya ay vermicast para mas mabilis siya magkaroon ng mga bagong ugat. Hahalu-haluin ko lang to kasi pinatong ko lang sa ibabaw yung hindi ko pa siya nahalo. Bagong ko to bagong potting mix, bagong lagay kong potting mix. Naubos na kasi yung hinalo ko nung nakaraan. Yan, pakita ko sa inyo kung paano ko siya i-repat. Baba natin yung camera. Yan. Haluin ko lang. Ang sekreto lang para makapagpa-try ka ng bonggang-bongga dito sa tycoons na to ay gagandahan mo yung potting mix niya kasi pagka pangit yung potting mix mo, magtutunaw lang siya. Pero pagka nakita mong nagmamashi na yung ugat ng mga tycoons nyo, kailangan uproot nyo na kagad, hugasan nyo kagad yung roots, tapos babaran nyo ng dietane, magbabad kayo sa dietane ng siguro mga half hour, pwede na siya, tapos tsaka nyo siya i-repat ulit or ilagay sa sphagnum moss. Meron akong video niyan kung gusto nyo mapabuhay pa ulit yung mga nag-root rot ng mga tycoons or yung kahit anong halaman. Lalo na yung mga mamahaling halaman. Yung ginagawa ko lang, katulad dun sa
Pink Princess ko na ginawa nung nakaraan. Thriving na siya, meron na ako naputol sa kanyang isa. Di ba, ano yon? Kung napanood niyo yung video ko na yun. Ano siya, yung parang mother plant naman na siya, tapos may 3 suloy na lumabas sa kanya. Tapos ngayon, nandun siya sa gilid. May pinutol na akong isa sa kanya kasi napagbuhay ko yung isa, sineperate ko na para hindi rin nahihirapan yung mother plant na magparami ng dahon. Ang gaganda naman ng variegation na lumalabas sa Pink Princess na yun. May pinutol na akong isa sa kanya kasi nahihirapan yung mother plant eh. Tinulungan ko lang. Tinulungan. Ayan. Maganda yung roots nito eh. Pinakita naman sa ano eh, sa video. Sa video. Sa live. Bakit kaya may ano dito? May goma. Ayan, gumamit sila ng ano. Ito. Ako hindi ako masyadong gumagamit ng mga kukupit sa ano, sa mga mamahali na halaman. Lalo na dito sa mga monstera. Hindi ako masyadong naggagamit ng kukupit. Pero yung peat moss, okay sa kanya. Ito kasi parang kukupit eh. Ayun o, parang kukupit siya. Di ba? Parang brown siya. Kukupit siya. Maganda pag ang kukupit ay, ihalo ko na lang din to. Pag ang kukupit na gagamitin mo ay, ano, nabilad na. Kasi hindi yon magkakaroon ng mga fungus or yung lalanggamin. Kasi pag nilanggam yung halaman mo, pag nakitaan mo sila na nilalanggam na tapos di mo agad na buhusan ng dietane, naku, makikitaan mo na lang, nagtutunaw na yung mga ugat ng mga halaman mo. O kaya, kahit yung mga hoya, kahit sobrang tibay nila, pag nakitaan mo sila na nag-uugat, ay nilalanggam na, kailangan mo na silang uproot. Tanggalin mo na yung mga langgam. Kasi uubusin ang langgam na yun, magkaka-apids na yun. Uubusin ang apids yung ugat ng halaman mo. Yan. Yan. Nahalo ko na ng husto. Yan, oo. Parang namuti tuloy yung ano natin. Dito ko na siya ilalagay. Wala na akong transparent eh. Kasi nilagay ko sa Florida Beauty yung mga transparent ko. Lalagyan ko muna sila ng mga chunky sa ilalim. Uling, tapos coco chunks. Yan. Yan. Tsaka ko siya lalagyan ng soil. Yan, ganun. Tapos, tsaka natin lalagay yung ugat. Parang punong-puno na. Yan. Iwasan natin kaunti. Parang malaki siya. Yan, okay lang yan. Hindi ko kasi mag-root rot to. Kasi syempre, sayang ng ano, alam mo na. Yan, ganyan lang. Okay lang yan kahit ano siya. Maipit ng kaunti yung roots. Super ano na to, rooted na talaga ng bongga. Makikita mo naman kasi yung halaman pagka nagtutunaw yung roots. Ang ganda ng roots niya, oh. Wala siyang amoy, wala siyang mga brown na mga ugat. Ang healthy niya, ti. Natutuwa ako sa kanya, ti. Yan. Parang hindi siya swak dun sa ano ko, paso ko. Yung isa na lang gagamitin ko. Ito. Monstera din pinaglagyan ko dito eh. Yan, lagyan natin mga chunky sa ilalim. Sakto yan siya dyan. Tingnan natin dun sa isa kung kakasya dyan sa isang pasok. Kasi parang mas maliit yun eh. Ito mas parang, ito sakto. O 1 inch lang dapat to. Sakto sa dito. Yung monstera na tinanggal ko dito sa pasok na to. So, sobrang lush na rin nun. Tapos galing yun sa cuttings. Propagation ko lang siya galing sa yung Borsigiano ko kasi ng nakaraan. Sobrang tangkad na, tapos naging leggy siya kasi pinasok sa loob ng bahay. Tagal ko siyang natenga doon, nakalimutan ko na siyang ilabas. Hindi siya masyadong nakakuha ng lights. Pero malapit siya sa bintana, yun nga lang. Minsan lang na tatanggal yung yung nahahawi yung kortina. Ayun, naging leggy siya doon. Hanggang sa pinutol. Tapos nakapagpa-trade na ako sa kanya, yung mga cuttings niya. Ayun, na-out na siya. Oh, di ba? Sino ka diyan? Oh, ang ganda. Oh, di ba? Ang ganda. Bagay siya dyan sa paso na yun. Ang cute. Meron pa ako dito malaking tycoons eh. Ang maganda kasi sa mga monstera, pag nakapagpa-ugat ka na sa kanya, hindi na siya magtutunaw. Tunawin sila pagka pangit yung potting mix mo. Pag bagong repat pa lang, mga ganun. Kaya, pag mga bagong repat pa lang, kailangan nakatuto ka talaga sa bantay, parang bantay sarado siya sa'yo. Doon mo muna siya sa makikita mo na hindi mo siya mani-neglect. Kasi makita naman siya ng pumapangit yung dahon, nagtutunaw yung mga stem. Tanggalin mo na siya agad, uproot mo na siya kaagad. Bantayan mo muna bago mo siya hayaan dyan sa tabi. Kasi nag-aano pa siya doon sa potting mix na binigay mo sa kanya. Bantayan mo muna siya.
Oh, ang cute niya. Oh. Ito kasi isa, di ko lang alam kung. Ay, mas matangkad pala to. Wait lang, kukuha ko ng yung paso na ano kasi mas malaki. Maliit yung paso na nakuha ko. Wait lang. Ay, ito na lang pala. Oh. Yan, carry na to. Pero yung ano niya, butas niya, ano yung natin yung butas niya kasi baka mamaya. Monstera din pinagtanggalan ko dito eh. Sa malalaking paso ko dito, puro monstera halos yung laman. Kung hindi rubber tree, monstera. Yan. Okay na yung butas apitan. Lagyan natin ng chunky sa ilalim. Parang masyado malaki yung chunky na to. Yan. Tingnan natin yung ugat nito kung talagang buong rin. Maraming bumibili sa akin ng monstera na laging nagtatanong ng ano pating mix. Basta ma-chunky lang kasi ma-chunky lang tapos hindi masyadong makukupit. Nakakaano kasi yung kukupit lalo na pag hindi pa masyadong ano. Ayan siya. Oh. Ganda. Sagin muna natin dito yung ano. Sakto yan siya dyan. Ayan, 1 inch. Sakto lang. Hindi masyadong malaki sa kanya. Kailangan di masyadong malaki sa kanya yung ano, etong pot na gagamitin mo sa kanya kasi pag masyadong malaki, naku, doon din siya nagtutunog. Siyempre kasi, lalo na sa akin dito, kasi pag nagdidilig ako, hindi ko na sinihiwalay, hindi ko na ano yung iba. Nasasama talaga siya sa pagdidilig. So, ang ginagawa ko, ginagandaan ko na lang yung potting mix sa kanya para, alam mo na, hindi siya magtunaw. Yan, lagyan natin. Ganda ng roots niya, puting-puti. Ayan, puting-puti, di ba? Sana mag-acclimate siya ng mas mabilis dito sa akin. Meron kasi monstera tycoons na medyo mabagal mag-acclimate. Yung mga Japan cultivar na super ganda ng jeans, yung mga white na yung jeans. Ginabi na ako, ayun, nag-ano na, shadow na siya. Yan. Tabunan lang natin ang bongga. Parang mas marami pa yung ano, yung pamis ko ah. Yan. Cutie na siya dyan. Tayo natin mag-acclimate siya ng bongga. Di mo naman kasi mapipili kung yung monsterang tycoons mo na mabibili ay maganda yung jeans or maganda yung pagkaka-cultured. Kasi, syempre, di naman yun alam ng seller, di naman yun sasabihin ng mga cultured nito kung maganda. Syempre, sasabihin nila maganda. Kaya, ikaw mismo ang titingin sa monstera na bibilhin mo para hindi ka matunawan. Yan. Oo, sino ka dyan? Ganda. So, ayun, tapos na tayo mag-repat ng mga tycoons. Next naman natin ay, papakita ko sa inyo yung mga namayin ko nung nakaraan. Nakaraan o kahapon lang? Kahapon lang to. Ito oh, super cute. 3 pot yung binili ko nito kasi akin yung isa. Paninda ko yung isa. Ay, yung dalawa. Ito oh, ang ganda ng aglaw na to. Si White Peacock. Ang dami nitong ano yung pangalan. Ang dami na tuloy na kuko kasi nagrepa tayo. Ano, marami itong pangalan. Hindi ko lang sure kung hindi ko lang masabi kasi yung seller, iba yung sinasabi niya. Pero, ano, White Peacock to kasi nakita ko to sa garden ng silang. Ganun yung name song niya. Yan o, yung parang may pagka curly yung dulo. Tapos, white na white yung ito. Yung stem niya. Tapos, meron siyang splashes ng green. Tapos, nag-green on green. Parang pinapatungan yung green niya ng white. Ganun, ang ganda niya. Ang cute niya. 3 to, wait lang. Halos pare-parehas yung size niya. Ang galing ng nabilhan ko, oh. Oh, di ba? Ang cute. Ito yung maghapon kung naantay. Maghapon yan. Lagyan natin doon sa dulo. Ito iba naman to, si Sweet Orange naman. Ito for keeps ko to. Ang ganda ng dahon nito ni Sweet Orange. Ayan oh. Hindi masyadong visible yung super gandang foliage niya kasi ginabi na ako sa pag-video. Ayan, nag-orange yung ano niya, veins niya dito sa gitna. Tapos, parang na siyang anthurium na, yung kulay ng anthurium na ano, no?
Ang cute. Tapos pa, ano pa siya, oh. Patulis. Nagandaan talaga ako dito. Sa susunod na araw ko na ito irilipat kasi binabi na tayo. Oh, ang ganda rin. Pak na pak yung ganito, oh. Yan, oh. Nag-mutate. Ang ganda niya. Hindi ko lang sure. Eto, dalawa naman ang binili ko nito. For keeps yung isa, tapos pambenta ko sa Shopee yung isa. Narn! Tabi muna natin yan dyan. Tapos, ay, meron pala akong bamboo dito. Cute. Konti lang naman itong namain ko sa kanya kasi gabing-gabi na ako, naantok na ako eh. Gabi na silang nagpa, ano. Ito si Black Cardinal. Diba? Ang ganda. Ano yung puti? Wala ko sira eh. Hindi pala siya sira. Ang ganda ni Cardinal. Oh, black na black talaga siya. Kitang-kita na siya sa dilim. Ang ganda. Small size lang binili ko kasi lalaki din naman to sa akin. Kasi ang mahal-mahal pa ng malalaki. Ang mahal pa ng malalaking Black Cardinal. Sana maganda tong breed na nakuha ko kasi ayoko yung parang pumuputok-putok na kulay, yung parang rusty fungus. Ayoko ng ganun eh. Kaya iniiwasan kong makabili ng ganun. Pag mga hybrid or kaya mga cultured plants. Ito naman, nakita ko naman, hindi naman. Ano to, dumi lang naman. Yan o. Ang ganda. Black na black lalo yung ano niya, oh, mga bagong dahon, oh. Tapos, pag green na yung mga old leaf. Ganda niya, ano. Ito yung iba. Meron akong, ito yung isa. Ang ganda rin. Pare-parehas sila ng sizes. Wala kang mapagpipili ang lush kasi pare-parehas yung pagka-lush niya. Di ba ang ganda nito ni White Peacock? Ang dami niyang names eh, hindi ko lang sure kung. Kasi mahirap sabihin yung iba niyang name. Next natin ito. Ang ganda rin ito. Ang cute nakalagay sa ice cream. Eh di wow, ice cream. Ito si, ano, nung name nito, si Night Owl. Hindi siya masyadong ano sa, nagre-reflect yung ganda niya sa ano. Ano to, yung rare pa to na, ano, sunset. Ganda oh. Si Night Owl. Pag, ano, pag morning, makikita mo siya parang nagsi-silver-silver siya. Gabi na kasi ngayon, hindi masyadong kita eh. Ang cute. So, yun lang, yung repotting natin, tsaka yung pagbubukas natin ng parcel ngayong araw. Kung gusto nyo makita kung paano ko alagaan, pagandahin yung mga halaman ko. Lalo na para maging healthy yung mga halaman ko, ganito ang ginagawa ko. Ayan, click mo yung video na yan, makikita mo kung paano ko sila pagandahin o alagaan para mas healthy sila.